Magandang araw po sa inyong lahat at ito po ay magtatalakay tayo na isang paksa na kung saan ay ipapakita sa atin ang ating tunay na kalagayan at kung ano ang dapat natin gawin upang mabago po ang ating kasalukuyang kalagayan. At makita natin ang mga sumusunod na mga pangyari na dapat maganap bago po magsara ang pinto ng awa. At bago po maganap ang tinatawag na panahon ng kabagabagan at sunod-sunod na mga pangyari na magaganap sa mga huling araw na ito. Subaybayan po natin ang ating pagtalakay na gagawin sa paksang ito. Ang ating paksa po ay ang ating tunay na kalagayan sa paningin ng Diyos. Ito po ay nakabatay sa Ecclesiastes 7:20, Roma 3:23 at 1:7-19. Ano po ang ating tunay na kalagayan sa paningin ng Diyos? Ang sabi sa atin sa Ecclesiastes 7:20, tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. At sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Napakalinaw po na binabanggit na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ibig sabihin lahat ng tao dito po sa lupa ay nagkasala at nakagawa ng kasalanan sa paningin ng Diyos. At ang sabi sa 1:7-19, hindi baga ibinigay sa inyo ni Moses ang kautusan at gayon may wala sa inyo ang gumaganap ng kautusan. Napakatindi po nito. At sa Marcos 7:8, nilisan ninyo ang utos ng Diyos at yung pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sa Isaiah 24:5, ang lupa naman ay nalubhan sa ilalim ng mga nananahan doon, sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang alituntunin, sinira ang wala hanggang tipan. Sa Oseas 8:12 ang sabi po, sinulat ko para sa kanya ang 10 bagay ng aking kautusan. Kanilang itinuring parang katuwaang bagay. Bagamat ang Panginoon po ay nakaloob ng 10 bagay sa kanyang kautusan, subalit itinuring pa rin itong parang katuwaang bagay. At sa awit 78:10, hindi nila tinupad ang tipan ng Diyos at nagsitangging magsilakad sa kanyang kautusan. At sa Jeremiah 6:19, at tungkol sa aking kautusan ay kanilang itinakwil. Bagamat ang Panginoon po ay patuloy na nagkakaloob ng maliwanag na mga katotohanan hinggil sa kautusan ng Diyos, subalit ang sabi po rito ay kanila pa rin itinakwil. Kaya po sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. At ang sabi sa awit 119-126, sapagkat kanilang winalang kabuluhan ang kautusan mo. Sa Counsels on Health, page 21, ang kautusan ng 10 utos ay binabaliwala ng tao. Gayunman ay hindi parurusahan ng Panginoon ang mga manlalabag na kautusang iyon, na wala munang pagpapadala sa kanila ng mensahe ng babala. At sa Great Controversy, page 22, ang malaking kasalanan ng mga Hudyo ay ang pagtakwil kay Kristo. Ang malaking kasalanan ng sangkakristyanuhan ay ang kanilang pagtakwil sa kautusan ng Diyos. Kaya sa panahon po natin ngayon, ang buong sangkakristyanuhan o yung the whole Christianity ay guilty ng pagtakwil sa kautusan ng Diyos. At sa This Day with God, page 28, ang sabi po, ang iglesia ay nakiayon sa sanibutan at namumuhay sa pagsuway sa banal na kautusan ng Diyos. Makikita niyo po dito, mismo po ang iglesia ang nagpapanggap na bayan ng Diyos sa lupa ay nakiayon sa sanlibutan at namumuhay sa pagsuway sa banal na kautusan ng Diyos. At sa manuscript 44, page 19, 1900,
Ang iglesia at ang sanlibutan ay nakatayo sa parehong saligan sa pagsuway sa kautusan ng Diyos, na halos pareho po ang iglesia po at ang sanlibutan ay nakatayo sa parehong saligan sa pagsuway sa kautusan ng Diyos. Dapat nating madama na tayo po ay makasalanan. Ang sabi sa unang 1:3 verse 4, ang kasalanan ay pagsuway sa kautusan. At sa Selected Message Book 1:234, inihayag ng kautusan ang kasalanan sa atin. Special Testimony Series B number 7, page 13, marami ang hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, liban na lamang na kanilang makita ang pagiging makasalanan ng kanilang mga gawa at madama kung gaano kalaki na nilapastangan nito ang Diyos. So kailangan natin madama ang pagiging makasalanan ng ating mga gawa at madama natin kung gaano kalaki na nilapastangan nito ang Diyos. Ang sabi sa Step to Christ, page 33, huwag nga nating ipalagay na isang maliit na bagay lamang ang kasalanan. Bakit po? Ang sabi sa Step to Christ, page 30, walang kasalanang maliit sa paningin ng Diyos. So lahat ng kasalanan po ay malaki sa paningin ng Diyos. At ang sabi sa Great Controversy 1884 edition, page 217, ang kautusan ng Diyos ay isang kasangkapan sa bawat tunay na pagbabalik loob. Walang tunay na pagbabalik loob kung walang konbiksyon ng kasalanan. Ipinahayag ng kasulatan na ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Unang 1:3 verse 4. At sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Roma 3:20. Upang makita ang kanyang kasalanan, dapat suriin ng makasalanan ang kanyang ugali sa magitan ng dakilang pamantayan ng katuwiran. Upang matuklasan ang kanyang depekto, dapat siyang tumingin sa makalangit na kautusan. Ngunit samantalang inihahayag ng kautusan ang kanyang mga kasalanan, hindi nagkakaloob ito ng lunas. Ang ebanghelyo ni Kristo lamang ang makapag-aalok ng kapatawaran. Ang sabi sa Ellen G. White 1888 Materials, page 374, kinukondina ng kautusan ng Diyos hindi lamang kung ano ang nagawa natin o yung tinatawag na sin of commission, kundi kung ano ang hindi natin nagawa, yung tinatawag na sin of omission. Yan po ay nakatala sa Ellen G. White 1888 Materials, page 374. At sa fundamental at sa Faith and Works, page 31, ang sabi po, ang kautusan ng Diyos ay isang salamin na naghahayag ng buong pag-aalinag ng tao kung ano siya at ipinakikita sa harap niya ang tunay niyang wangis. At ang sabi sa Testimony Volume 3, 116, ipinagkakaloob niya sa atin ang kanyang kautusan bilang isang salamin upang ating makita at matuklasan ang mga pintasan ng ating mga ugali. Hindi dapat tayong tumingin sa salamin ito na ang layunin ay para makita ang mga kamalian ng ating kapwa na aninag sa pagbabantay natin upang makita kung siya'y nakaabot sa pamantayan. Subalit sa halip ay makita ang ating mga depekto sa ating mga sarili upang ang ating maalis ang mga ito. So ang layunin pala ng 10 utos ng Diyos ay makita natin hindi yung depekto ng ibang tao, kundi yung sarili nating depekto ang makita natin upang ang mga depekto sa ating mga sarili ay ating maalis ang mga ito. Pag nakita natin ang ating mga depekto ng pag-uugali, ano po ang dapat kong gawin? O ano ang dapat natin gawin? Ang sabi sa atin sa Testimony Volume 5, 215, nasa atin na ang pagremedyo ng mga depekto ng ating mga ugali. Nalinisin ang kaluluwang templo ng bawat karumihan. Nasa sa atin po. Nasa sa atin na ang pagpapasya para remedyohan ang mga depekto ng ating mga ugali at linisin ang kaluluwang templo ng bawat karumihan. Paano po remedyohan ang ating mga depekto ng ating mga ugali? Anong dapat natin gawin? Ang sabi sa An Appeal to Evangelical Christianity, page 19, A.T. Jones, walang kapangyarihan ang sinumang tao upang remedyohan ang depektong ugali
Bawat isa, ang ating pag-asa at pagtitiwala ay dapat doon sa nag-iisa na higit sa tao. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tanging natin pag-asa po para maremedyohan ang ating mga depektong ugali ay sa magitan ng ating, sabi po doon, sa magitan ng ating pagsampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo na siyang tanging paraan na siya lamang ang makagagawa upang maremedyohan ang ating mga depektong ugali. Ang sabi sa Testimony Volume 1, page 619, tulungan nawa ng Panginoon ang kanyang bayan na linisin ang kaluluwang templo mula sa bawat karumihan at panatiliin ang malapit na ugnayan sa kanya upang sila ay maging mga kabahagi ng huling ulan kapag ito ay ibubuhos na. Ang sabi po rito ay nakiusap ang lingkod ng Panginoon na si Ellen G. White na sabi ay tulungan nawa ng Panginoon ang kanyang bayan na linisin ang kaluluwang templo mula sa bawat karumihan at panatiliin ang malapit na ugnayan sa kanya upang sila ay maging mga kabahagi ng uling ulan kapag ito ay ibubuhos na. Ang sabi po sa atin bilang babala sa Testimony Volume 5, 214, wala sa atin ang tatanggap ng tatak ng Diyos, samantalang ang ating mga ugali ay may isang batik o mansa. Nasa sa atin na ang pagremedyo ng mga depekto ng ating mga ugali na linisin ang bawat kaluluwang templo ng bawat karumihan. Kung magkagayon ang huling ulan, ay bubuhos sa atin tulad ng pagbuhos ng unang ulan sa mga alagad nung araw ng Pentecoste. Napakalinaw po na hindi tayo makatatanggap pala ng tatak ng Diyos kapag meron pa tayo kahit isang batik o mansa sa ating mga pag-uugali. Ang sabi po doon ay nasa sa atin na ang pagremedyo ng mga depekto ng ating mga ugali na linisin ang bawat kaluluwang templo ng bawat karumihan. At magagawa po natin na remedyohan ang ating mga depekto ng ating pag-uugali sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo lamang po ang tanging paraan para maremedyohan tayo. Dapat tayong sumampalataya sa Kanya. Pagmasdan siya, itaas siya, sampalatayanan siya. Magtiwala sa Kanya at sumunod sa Kanya sa lahat. Sumunod tayo sa Kanya saan man siya pumaroon. At ang sabi po sa atin sa Evangelism, page 702, at masusupungan din sa Selected Message Book 1, 191. Ang huling ulan ay darating at ang pagkapalan ng Diyos ay pupuno sa bawat kaluluwa na nalinis mula sa bawat karumihan. Ang gawain natin ngayon ay ang isuko ang ating mga kaluluwa kay Kristo upang tayo maging angkop para sa panahon ng pagpapanariwa mula sa presensya ng Panginoon. Angkop para sa binyag ng banal na Espiritu. Ang ating pong gawain pala na nais ng Panginoon upang ang huling ulan ay dumating sa atin at pumuno ng ating kaluluwa ay ang gawain natin ngayon ay ang isuko ang ating mga kaluluwa kay Kristo. Ito po ang panahon na isuko na natin ang ating buong buhay sa ating Panginoong Hesus. Isurrender natin lahat sa Kanya. Pati pagpapasya natin lahat ng ating mga, sabihin natin na siya na ang maghari sa bawat, maghari sa ating buhay. Siya na manguna at ang kanyang kalooban ng isang manaig at huwag ang ating sariling kalooban. At ang kanyang katwiran, ang damit ng kanyang katwiran ay maisuot sa atin upang tayo mamuhay na hindi nagkakasala at mamuhay tayo na umaalinsunod ng sakdal sa kautusan ng Diyos na ito ay sa pamamagitan ng kanyang patuloy na paggabay sa atin at patuloy na pamumuhay sa ating mga puso. At ang kanyang mismong buhay ay siyang ipagkakaloob sa atin upang ang kanyang buhay ay ito ang ating ibuhay
itong ating ipamuhay sa araw-araw. Bawat oras at bawat minuto ng ating buhay ay kasama natin ang ating Panginoon sa paglakad sa buhay na ito. At ang sabi sa atin, ating pansinin na ang Panginoong Sus po ang kailangan natin at nag-iisang pag-asa natin para maremedyohan ang ating mga kahinaan at karumihan. Pasakop tayo sa ating Panginoon at hilingin natin sa Kanya na linisin tayo at alisin ang lahat ng mga depekto ng ating mga ugali. Panahon na po na magsisi tayo sa lahat ng mga kasalanan at kahinaan na mayroon tayo. Ang sabi sa unang Korinto 5:21, He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Si Kristo na po ang gumawa ng katwiran na katanggap-tanggap sama. Ibibihis po natin ito. At kapag binihis po natin ito, ang ating buhay po ay aalinsunod sa lahat ng Kanyang pinag-uutos. At Siya na po ang mabubuhay sa atin. At masasabi natin na ako'y napako na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. At ito po ang panawagan ng Diyos sa atin. Nang sabi po ay, kaya ang panawagan sa atin ng Panginoon ay manumbalik at magsisi ng ating mga kasalanan. Subalit hindi tayo magsisisi kung hindi natin alam ang nilalaman ng kautusan ng Diyos. Ang sabi sa isang aklat na The Grace Greater Than Sin, page 5 by A.T. Jones, walang tunay na pagsisisi na walang referensya at paggalang sa kautusan ng Diyos. Sila na mangangaral sa mga tao na magsisi ay dapat itakda sa harap nila ang kautusan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay maipapakita sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang. Napakalaga po na para makonvince, para makonvert ang isang tao ay kailangan natin maipakita sa kanila ang kautusan ng Diyos at dapat magkaroon sila ng paggalang sa kautusan ng Diyos at iharap sa kanila ito at sa pamamagitan nito ay maipapakita sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang. Ang sabi sa Grace Greater Than Sin, page 5 by A.T. Jones, ang pagsisisi ay may kinalaman sa mga simulain ng tama. Kaya nga dapat ipakita sa mga tao ang kanilang mga kasalanan. Kung hindi, ay hindi sila makapagsisisi. Pansinin po natin, ang sabi sa Testimony to Ministers, page 445, yaon lamang na sa kanilang saloobin, sa harap ng Diyos ang pumupuno sa posisyon ng yaong mga nagsisisi at nagkukumpisal ng kanilang mga kasalanan. Sa dakilang antitipikal na araw ng pagtubos ay kikilalanin at mamarkahan o tatatakan bilang mga karapat-dapat para sa proteksyon ng Diyos. Sino po? Yun lamang na nagsisisi at nagkukumpisal ng kanilang mga kasalanan. Sa dakilang antitipikal na araw ng pagtubos ay kikilalanin at mamarkahan at tatatakan bilang mga karapat-dapat para sa proteksyon ng Diyos. Kaya napakalaga po na sa panahon ngayon ay ang ating mode po ngayon ay nasa pagsisisi at pagkukumbisal ng ating mga kasalanan upang sa panahon ng tinatawag na panahon ng kabagabagan ni Jacob ay magkaroon tayo ng proteksyon o nagaling sa ating Panginoon at maingatan tayo sa panahon ng kapagabagan. Napakalaga po ang pagsisisi at pagkukumpisal ng ating mga kasalanan. Kaya po ito po ang apila sa lahat. Nananawagan po ako sa lahat ng Seventh Adventist. Ito po ay kasama po ang denomination, Seventh Adventist denomination, ang SDA Reform Movement, International Missionary Society, Seventh Adventist Home Churches, Seventh Adventist Reformed Church, Davidians, Seventh Adventist Davidians, yung historic Seventh Adventist, Prophetic Advent Movement, at iba't ibang mga reform groups, at kasama na rin po yung mga independent ministries na tinatawag ng mga nagpapanggap na bayan ng Diyos
na lahat po tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulugtan ng Diyos. Magsisi po tayo at manumbalik sa Panginoon hanggat may panahon pa. Inaanyahan po tayo ng ating Panginoong Hesus na pumoroon sa Kanya at isuko ang ating mga sarili sa ilalim ng Kanyang pagkapastor. Si Kristo lamang po ang ating pag-asa ng kaligtasan. Ang mga nabanggit na grupo pong ito, lahat po ito ay tinatawagan ng Panginoon, sapagkat ito po ay lahat po ito ay mga nangabagsak at kailangan ng pagpapanumbalik, revival and reformation, at kailangan natin po ang ating Panginoong Hesukristo. Makilala natin ang ating Panginoong Hesukristo bilang ating pag-asa ng kaligtasan, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang po ang makapagliligtas sa atin at makapagbabago ng ating buhay. Babaguhin tayo at aalisin lahat ang ating mga depekto, ng ating mga pag-uugali, upang tayo maging karapat-dapat sa pagbubuhos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at pagtatatak upang tayo ay maging karapat-dapat sa lipat sa langit, upang magmana ng binagong langit at bagong lupa at manahan doon magpakailanman. Kaya ito po ay isang paalala, isang apela para sa atin. Ito po ay apela ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, sapagkat mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Ayaw niya na tayo mapahamak. Ayaw niya na tayo ay mabuhusan ng 7 muling salo. At nais ng Panginoon na manumbalik tayo sa Kanya at itaas natin ang ating Panginoong Hesukristo ng higit sa lahat. At ang banal na Espiritu ay babaguhin tayo, gagawin tayo katulad ng ugali ng ating Panginoong Hesus, na masunurin sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon. Kaya sabi po, ang panawagan po sa Testimony Volume 3, 476, aking itinataas ang aking tinig ng babala sa lahat na naniniwala kay Kristo, na humiwalay mula sa lahat ng kasamaan. Linisin ang inyong mga sarili mula sa lahat ng karumihan ng laman at espiritu, na pinasasakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Maging pinadumi ninyo ang inyong daan sa harap ng Panginoon. Nakibahagi sa kasamaan na namamayani at pinaitim ang inyong mga kaluluwa ng kasalanan. Inaanyahan pa rin kayo ni Jesus na tumalikod sa inyong lakad, pangawakan ang Kanyang lakas at makasumpong sa Kanya ng kapayapaan at kapangyarihan at biyaya na gagawin kayong higit na mga mananagumpay sa Kanyang pangalan. Sabi po rito, pangawakan natin ang Kanyang lakas at makasumpong sa Kanya ng kapayapaan at kapangyarihan at biyaya na gagawin kayong higit na mga mananagumpay sa Kanyang pangalan. Kaya sabi po sa Testimony Volume 5, 137, napahiwalay tayo mula sa mga lumang buhon. Magsibalik tayo. Nananawagan ng Panginoon na magsibalik tayo. At sino po ang babalikan natin? Ang babalikan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na ating iniwan sa labas. Balikan natin ang ating Panginoon at pasakop tayo sa Kanya, sapagkat sa Kanya lamang makasusumpong tayo ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kaligayahan, ng tunay na wagas na katiwasayan ng buhay, ng kasakdalan at ng katuwiran. Sa Kanya lamang po makasusumbungan ang kapayapaan na ating minimiti sa ating buhay. At walang iba. Sa Panginoong Hesus lamang po ito masusumbungan at wala nang iba. Kaya po ang panawagan ng Panginoon sa ating lahat, ang sabi po ay nag-aantay sa atin ang ating Panginoong Hesus kumakatok sa ating puso. Ang sabi sa Apocalypse 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ang pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalin niya at siya kasalo ko. Ang Panginoon pa ay kumakatok sa ating mga pintuan. At meron lamang tayong 3 tugon na maaari nating magawa. Una ay itakwil siya. Pangalawa po ay mag-antay ng ibang panahon. At ang pangatlo po ay buksan ng pinto. Sapagkat sabi po dito ay someday He will stop knocking.
Hindi po lahat ng panahon ay kumakatok siya. Darating po ang panahon na titigil ng kanyang pagkatok at hindi na natin siya marinig yung kanyang pagkatok sa ating mga puso. Kaya po sana po ang ating maging desisyon ay buksan ang ating pinto ng ating puso at papasukin natin siya. Hatayaan natin na maghari siya upang linisin lahat ng ating karumihan sa loob ng ating kaluluwa. Alisin ang ating mga kahinaan. Tanggalin ang lahat ng mga karumihan na narito at pagariin ang Panginoon sa ating puso na siya lamang po ang dapat masunod kung ano ang sabi niya sa banal na kasulatan, sa Spirit of Prophecy at sa mga writings ni John C. Waggoner. Kung ano po ang sinabi niya, doon tayo manindigan at sumampalataya tayo sa kanyang mga pangako na kanya ipinagkaloob sa kanyang banal na salita. Ang sabi po, kapag si Kristo po ay nakapasok sa ating puso, babaguhin niya tayo at gagawin tayo na bagong nilalang. Ang sabi sa All About Jesus, Volume 1, page 49 by E.J. Waggoner, when we receive the Lord Jesus, then He dwells in us. His presence transforms us. Remember that we receive Him by believing Him. We feed upon Him by taking the word. Sa Tagalog po, kapag ating tinatanggap ang Panginoong Hesus, kung gayon, siya ay nananahan sa atin, ang kanyang presensya ang magbabago sa atin. Alalahanin na tinatanggap natin siya sa magitan ng pagsampalataya sa Kanya. Tayo ay kumakain sa Kanya sa pamagitan ng pag-aaral ng salita. Napakaliwanag po na yung kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga puso, ang Kanyang presensya ang magbabago sa atin, lilinisin tayo, papaputiin tayong tulad ng niebe. At kapag alalahanin natin na kapag tinatanggap natin siya sa pamagitan ng pagsampalataya sa Kanya, tayo ay kumakain sa Kanya sa magitan ng pag-aaral ng Kanyang salita. Napakalaga po na ating tanggapin ang ating Panginoon bilang ating personal na Panginoon at tagapagligtas. Hatayaan natin na baguhin tayo. Linisin sa lahat ng ating mga pakulang at isuko natin ang ating buong sarili sa Kanyang paghari at pagmatnugod at kumapit tayo sa Kanya na lumakad sa buhay na itong nakasama siya sa isang sakdal na pagsunod sa lahat ng mga utos ng ating Panginoon. Kaya po, bilang panghuling pananalita, ang sabi po sa atin sa Testimony Volume 1, 187, those who come up to every point and stand every test and overcome be the prize what it may have heeded the counsel of the true witness, and they will receive the latter rain and the spitted for translation. Sa Tagalog po, yung mga pumanaog sa bawat punto at nakatayo sa bawat pagsubok at nadagumpay anuman ang halaga nito at nakinig sa payo ng tunay na saksi na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at sila ay tatanggap ng huling ulan at sa ganito ay magiging angkop para sa paglipat. Kaya po, ang naasahan ng Panginoon sa atin ay pumaroon tayo o pumanaog sa bawat punto ng katotohanan na ating napag-aral at makatayo tayo sa bawat pagsubok na dumarating at dumating at kasalukuyang dumarating at darating pa ng mga dakilang pagsubok at managumpay anuman ang halaga nito. Inaasahan ng Panginoon na tayo po'y mananagumpay sa magitan ng lakas at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus at makinig sa payo ng tunay na saksi. Nais ng Panginoon na ating pakinggan ang ating Panginoong Jesucristo na siyang tanging pag-asa para tayo maligtas, para tayo ay magmana ng bagong langit at bagong lupa na inilaan ng Panginoon sa mga maliligtas at sa mga banal. At kung gayon, kapag ang
Panginoong Hesus ang ating pong pinakikinggan. At siya sa Kanya tayo sumusunod. Saan man siya pumaroon. Ang sabi po dito ay sila'y tatanggap ng huling ulan. Ito po ay yung tinatawag nating yung kapangyarihan ng huling ulan. Ito po yung power upang tayo po ay makalagpas. Tayo po ay magkaroon ng pandong upang hindi tayo tamaan ng pitong huling salot. Upang tayo ay makatiis sa mga malaking matitinding pagsubok na magaganap. Malaking kaguluhan at malaking matitinding mga pasakit na magaganap sa panahon ng pagbubuhos ng pitong huling salot at sa panahon ng tinatawag natin Jacob's trouble. At sa ganito ay sa pagparito ng Panginoon ay maging angkop tayo para tayo ay ilipat mula dito sa lupa at madala tayo sa langit at mamuhay sa langit sa loob ng 1,000 taon. At kasama ng mga banal na maibaba dito sa lupa sa tinatawag na bagong lupa paglipas ng 1,000 taon. Sana po, bawat isa po sa atin ay madama na siya ay makasalanan. Madama na kailangan niya si Kristo. Kailangan niya natanggapin ng Panginoon bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At inaanyaan ko po kayo. Tanggapin natin. Ngayon na po, lumuhod tayo at tumalangin tayo. At sabihin natin, Panginoon, tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. Akin pong binubuksan ang aking puso at pinapapasok ko po kayo. Maghari po kayo sa aking puso. Paghuhin at linisin ang lahat ng aking mga pagkukulang. Sumasampalataya po ako sa inyo. Akin po kayong itataas, pagtitiwalaan, pagmamasdan at susundan saan man kayo pumaroon. Sana po, ayan po ang maging panalangin natin. At makakaasa po kayo sa magitan ng panampalataya. Maniwala tayo, sampalatayan natin na kaya tayong baguhin ng ating Panginoon. Maging bilib tayo sa Kanya. Maniwala tayo sa Kanya na mayroon siyang kapangyarihan kung paano ginawa niya ang langit at lupa. At siya ang nagsusustain, nagtutustos ng buhay. Siya ang gumagawa ng lahat ng mga himala. Siya ang nasa Kanya ang creative power kung paano niya nilikha ang lahat ng mga bagay ay kaya niyang gawin. Likaan tayo ng bagong puso at baguhin ang ating mga pag-uugali. Ang mahalaga po ay ating sampalatayanan na may kakayahan ng Panginoon upang baguhin tayo. At kapitan natin siya. Huwag tayo pong humiwalay sa pagkapit sa Kanya. At patuloy na magsumamo ng Kanyang lakas at kapangyarihan upang tayo po ibaguhin at maging angkop para sa pagbubuhos ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating